Hindi lang Pilipinas kundi maging ang international community. Negatibo na rin ang reaksyon sa pinakuling agresibong aksyon ng China. Laban po yan sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Si Vin Pascua sa balita. Nanguna ang Estados Unidos sa mga bansang kumokondena sa agresibong aksyon ng China laban sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa statement ng US State Department, sinabi nitong naninindigan sila sa panig ng Pilipinas kasunod ng insidente kasabay ng paglalarawan sa hakbang ng China bilang direktang banta sa peace at stability ng rehiyon. Tinawag din ng US State Department ang spraying ng water cannons sa bangka ng Philippine Coast Guard bilang unwarranted interference in lawful Philippine maritime operations. Malinaw umano sa legal binding decision ng International Tribunal noong July 2016 na walang legal na basehan ang pag-aangkin ng People's Republic of China sa maritime area sa paligid ng Tomas Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Muling inulit ng Estados Unidos ng armed attacks sa Philippine public vessels, aircraft at armed forces nito. Kabilang ang Coast Guard sa South China Sea ay maaaring mag-invoke sa mutual defense commitments ng Amerika sa ilalim ng Article 4 ng 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty. Maging ang European Union sa pamamagitan ni Ambassador Luc Veron ay nagsabi na naninindigan sila sa panig ng Pilipinas sa pagtataguyod ng rules-based international order at suporta sa legally binding nature ng 2016 South China Sea Arbitration. Nagpahayag din ng pagkabahala si Australian Ambassador to the Philippines, HKU, sa nasabing insidente sa pagsasabing ang hakbang ng China ay mapanganib at destabilizing. Muli nitong inulit ang panawagan para sa payapa, matatag at pagrespeto sa UNCLOS sa South China Sea na isang vital international waterway. Nakiisa rin ang British Embassy sa Maynila sa apela ng iba pang diplomats para sa payapa at katatagan sa rehiyon. Nangako rin ang United Kingdom na patuloy na itataguyod ang commitment nito sa international law gaya sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa hiwalay na tweet, sinabi naman ng Canadian Embassy sa Pilipinas na walang pasubali nitong kinokondena ang mapanganib at mapanghamong aksyon ng China Coast Guard. Sinabi pa ng Canada, hindi katanggap-tanggap at inconsistent sa obligasyon ng China ang hakbang sa ilalim ng international law. Nanawagan din ito sa China na sundin ang obligasyon sa ilalim ng international law kabilang ang 2016 arbitral decision sa South China Sea na itinuturing nilang final at binding. Inilarawan naman ni Japanese envoy to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa, ang hakbang ng China na harassment at hindi katanggap-tanggap bukod pa sa paglabag sa lawful activities sa karagatan at nagsapanganib sa navigational safety. Una rito, ibinangako ng PCG na isa sa publiko nila ang mga insidente ng Chinese incursion sa West Philippine Sea dahil epektibo itong deterrent sa Chinese aggression sa teritoryo. Vin Pascua para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.